Good day, grade 7. Continuation lang tayo ng discussion sa music and the arts. Week 3 to 4, lesson 3, entitled Performing Arts, Theater and Dance, Visual Arts, Traditional or Folk Art. Are now on subtopic 1, Binanog and Duayang Kulit. The Panay Bukidnons of Kalinog, Iloilo, in nearby provinces practice Binanog, Kinaraya, meaning way of the hawk, like the hawks. Considered as the Panay Bukidnons' courtship dance on special occasions, they especially the women wear colorful indigenous costumes, personal adornments. So, si Binanog po ay traditional dance ng mga Panay Bukidnon sa Kalinog, Iloilo, and also sa mga nearby provinces or sa mga kalapit probinsya po nito. So, ang word na Binanog or Kinaraya, meaning way of the hawks or like the hawks. So, si Binanog po ay kilala na Panay Bukidnon courtship dance, sayaw ng panliligaw. So, ito po ay pinaperform during special occasions. Then, yung mga women dancers po nila ay pinagsusuot nila ng mga colorful traditional costumes and adornments or mga palamuti. So, para ma-showcase yung kanilang culture, para maipakita ang kanilang kultura. Children also come to the schools to learn Binanog, a courtship dance that mimics the flight of a mighty bird and that involves the use of scarves or a piece of clothes to catch or elude a partner. So, ito pong courtship dance na to ay kinakapi ang flight or ang lipad ng ibon, specifically ang hawks or ang eagle, ang lawin or ang agila. So, yung mga babae po, yung mga women dancers ay nagsusuot ng mga colorful costumes, nagsusuot ng adornments during special occasions. Yung mga dancers din ay gumagamit ng mga scarves or ng mga clothes para mahuli or makatch ang kanilang partner or para mag-escape or makatakas sa kanilang partner. So, yung mga children ay natutunan din po si Binanog dance sa mga school. Itinuturo din po ito sa kanilang mga paaralan. Kasi nga po, ito po ay part ng kanilang culture. Wayang Kulit, on the other hand, is an Indonesian form of shadow puppetry that holds the audience's attention with providing storylines and executed masterfully by the dalang, also dalang or puppeteer. The puppets are made of pupaluhayat and intricately designed down to the most minute detail of costumes and color to help the audience distinguish between the different characters. The dalang tells the stories of kings, princes, ogres, and knights using deft hand movement and narration, while traditional performances use cotton sheets and oil lamps to create the play of light, electric bulbs, or other sources lights used today. So, si Wayang Kulit ay Indonesian shadow puppetry. Ang tawag sa main performer ay dalang or dalang. So, siya po yung puppeteer. Siya po yung tagapaglaro ng puppets. So, ang puppets ay gawa sa buffalo hide or gawa sa balat ng kalabaw. So, ito po ay designed with fine details, costumes, and colors para maipakita yung differences ng characters, para maipakita yung pagkakaiba-iba ng mga characters. So, sino po ba yung mga ikinukwento nila? Sino po ba yung mga characters nila? So, syempre, umiikot yan sa kings, sa princesses, sa ogres, and sa knights. So, paano po piniperform si Wayang Kulit? So, piniperform po siya using hand movements plus narration ni Dalang. So, ano naman po ang light source? So, ang light source ni Wayang Kulit before, yung traditional, gumagamit sila ng oil lamps and cotton sheets. Pero ngayong present, in today, gumagamit na sila ng mga electric bulbs. Okay, next we have subtopic 2, Panuwok and Ikat. Embroidery is panubok. Mahirap din kasi masakit sa mata, masakit sa balikat, masakit sa kamay, masakit sa buli.
Sabi nila gawa namin yung authentic ba o yung hindi siya common. Sa lahat ng mga designs namin, makikita talaga siya sa paligid namin. Kagaya ng paku-pako, makikita yan sa mga gilid ng sapa. Sudlikamas, gaya ng python snake, sikag-sikag or fishbone. Tuko-tuko, support siya ng traditional house namin doon sa bundok. Kasi yung red, isang matapang siya na kulay. Nasa dugo na talaga namin yung pagbuborda. Ginagawa namin, hindi lang sa pera, kundi maipapamana namin sa mga younger generation. Na kung mawala man kami, meron pa rin yung magagawa namin. Okay, next we have ikat dyeing ni Indonesia. Okay, basic patterns in panubok embroidery. We have lintay. That is the basic panubok embroidery patterns. The manubok embroiderer can come up with different embroidery design using the linantay chain stitch. So, si panubok ay embroidery na traditional embroidery ng mga taga-Panay Bukidnon. So, si linantay ay ang basic patterns sa panubok. So, ito po ay ginagawa using chain stitch katulad ng nasa screen, nasa picture. So, ang tawag sa embroiderer ay manutubok. Yan yung tawag sa nagbuborda. So, gumagawa po sila, nag-create sila ng mga different embroidery design and nagsisimula sila from linantay. Next, we have linabog. It is a panubok design, bulak meaning flower, patterned after the flower of the labog plant that grows abundantly in the forest. Labog is very significant in the life of Panay Bukidnon. The flowering season of labog signals the start of planting season for their kaingin, and it is also a reminder that already January. So, linabog is patterned after the flower of the labog plant. So, yung labog po ay karaniwang tumutubo sa kagubatan or sa forest. So, the labog flower is important to the Panay Bukidnon. Bakit po? Kasi it is flowering signals of start of planting season or yung kaingin. Ibig sabihin po, ito po yung nagbibigay ng hudyat na simula na ng pagtatanim. And also, pinapaalala din ni labog plant sa mga Panay Bukidnon na it is already January.
Next, we have Togi Togi. It is a panubok applique patch in the edges of the clothes. It's different from Girigiti. It is not as pointed, and it is copied from the Dalipe or Volters from mountains. So si Togi Togi ay panubok applique or stitch pattern. So usually, nakalagay po siya sa mga edges ng clothes, inilalagay po siya sa mga gilid ng damit. So, iba po siya, naiiba siya sa Girigiti. Bakit po? Kasi not pointed. Not as pointed as Togi Togi. Okay? So, hindi siya ganoon matatalim yung dulo. So, ito po. So, si Togi Togi ay inspired by the shape of the plipe. Ano po si Daplipe? Si Daplipe ay boulders sa mountains, malalaking bato sa bundok. So, si Togi Togi, itong letter A, dito sa my picture. Next, we have Girigiti, a zigzag-shaped applique and embroidery commonly used as etching on their blouses. So, si Girigiti is a zigzag-shaped applique and embroidery. So, kadalasan, ginagamit siya as edging or border design. Usually, makikita ito sa mga traditional blouses para magdagdag or magbigay ng style, ng details, and cultural identity nila also doon sa mga garments. Next, we have Binalagon. That is a panubok design patterned after a main balagon that is used to tie bamboos to create a raft. So, si Binalagon ay isa sa mga basic design ni panubok. So, ang pattern po niya ay inspired by a vine na tinatawag na balagon. Inspired po ito sa baging. So, in the past, noong mga nakaraang panahon po, noong unang panahon, ginagamit po si vine or si baging para itali yung mga kawayan para makagawa po sila ng raft or ng balsa. So, the design reflects the connection between the culture, nature, and daily life of people. So, si Binalagon ay etong letter B sa picture. An exam is patterned after a trough-like thorny fern called exam that is likely a trough or a nesting place for snakes. Combined together, these designs are often found in the edges of female or male garments of Panay Bukidnon. So, si Inagsam ay isang design ni Panubok Embroidery. Si Inagsam ay inspired by agsam. So, yun po ay halamang tinatawag na agsam na para bang isang matinik na pako, parang ganun yung physical features niya. So, itong agsam na halaman, ang itsura po nito ay parang bitag or trap or maaari ding parang nesting place ng mga ahas, parang pugad ng mga ahas. Ganun po siya inilalarawan. So, etong pattern na to, usually makikita siya sa edges or sa laylayan ng mga male and female garments ng mga Panay Bukidnon. Next, we have tuko-tuko. It is patterned after the tuko or tukod, made of kawayan or bamboo poles. This tuko also is used in making a karosa, which the Panay Bukidnon farmers use in transferring their harvest from one to another. They would usually align these bamboo poles and tie them together using a balagon or a vine in order to make a karosa, which is usually pulled by a carabao. So, si tuko-tuko, ang design niya ay inspired sa mga bamboo poles or yung tinatawag na tuko or tukod. So, itong poles na to ay naka-tied together. Itinatali po siya gamit yung balagon or yung vine, yung bagging. So, yung mga farmers po, yung mga magsasaka, ginagamit po ito para gumawa ng karosa. So, yung karosa naman, yun yung hinihila or pinupulled ng kalabaw para po makarry yung mga harvest nila at madala sa kung saan nila gustong dalhin. Matang Punay. It is a panubok design pattern after the eyes of the lovely loving bird and the pet of Humadapnon, the Punay. Humadapnon is a character in Sugidanon or epics in Central Panay. According to Landa Chocano in Sulod Society, Punay literally dove is also a powerful female deity of the mountains who is involved in the rituals for dead. As part of the Hamuat, part of the after-death rites which takes place after the Patibara, the ritual questioning of the dead during which corpse asked what or who caused its death, a platform built in one of the corners of the house. So, si Matang Punay ay design. Siya po ay inspired by the eyes of the Punay. Ano po yung Punay? Si Punay ay dove or kalapati. So, nilalarawan po siya as a loving bird and a pet of Humadapnon. Sino naman si Humadapnon? Si Humadapnon, siya yung hero sa epics ng Central Panay. Siya yung bida doon sa epic ng Central Panay. So, ano pong symbolic meaning ni Punay? So, siya po ay connected to love, to beauty, and protection. So, ang cultural role po na nakaling kay Punay ay isa siyang powerful female mountain deity.
Ano po ba yun? So siya po ay isang makapangyarihang Diyosa doon sa bundok na nagre-ritual para sa mga patay, nagka-question kung sino o kung ano yung kinamatay ng isang tao. So, ah meron din tayong tinatawag na Hamwat ritual. So, yun po yung part ng after death rites kung saan nagbi-build sila ng platform para kay Punay during the ceremony. And doon po magaganap yung after death rites. Ikat dyeing. Ikat fabric is dyeing technique used to create a distinct style of textile patterns. Ikat is done by resist dyeing sections of the yarn prior to weaving the fabric. Ikat is an Indonesian language word which, depending on context, can be the nouns cord, thread, knot, and the finished ikat fabric as well as the verbs to tie or to bind. It has a direct etymological relation to the Javanese language of the same word. Ikat is produced in many traditional textile centers around the world, from India to Central Asia, Southeast Asia, Japan, where it is called kasuri, Africa, and Latin America. Double ikats in which bought and wrapped and weft yarns are tied and dyed before being woven into a single textile are relatively rare because of the intense skilled labor required to produce them. They are produced in Okinawa Island of Japan, the village of Tenganan in Indonesia, and the villages of Potapaka and Budan, Pochampali, and in Telangana in India. So in fact, many other parts of India have their indigenous. So si ikat dyeing po ay technique kung saan yung yarns ay nire-resist dye or kinukulayan muna bago po siya i-weave or bago siya habiin. Bakit po? Para po kasi makabuo ng patterns. So ang word origin po, ang pinagmulan ni ikat ay Indonesian or Javanese word na ang meaning ay to tie or to bind. It means itali or igapos po. So, saan po ba matatagpuan yung ikat dyeing? So, syempre, meron tayo sa India, sa Central Asia, sa Southeast Asia, sa Japan, so sa kasuri po iyon, sa Africa, and sa Latin America. Then, may tinatawag din tayong double ikat. Si double ikat, parehas po siyang wrap and weft yarns. So, si wrap and si weft yarns ay dinadyed or kinukulayan bago po siya i-weave. And very rare or bihirang-bihira lang po itong double ikat. Kasi nga po, kailangan ang gagawa sa kanya ay may mataas na kasanayan. So, ano po ba yung mga famous places na nagpo-produce ng double ikat? So, meron po tayong tatlo. Una, si Okinawa sa Japan, Tenganan sa Indonesia, and Potapaka and Pochampali sa Telangana, India. So, its cultural value is considered as a traditional and artistic textile technique na may mayamang kasaysayan sa kanila. Ikat weaving techniques, rough ikat, is the easiest to create yarns like cotton, wool, and other clothes at one time frame, where they are separated into bundles. Great curious taken to minimize the workload since the binding process can be quite intense. Thread bundles are folded and a basic ikat motifs is found. This is then repeated until the threads get unfolded or weaving right after the dyeing is finished. These bundles get folded over either a vertical or horizontal axis. Sometimes these bundles are drenched in wax. So, si rough ikat is the easiest of ikat to make. Siya po yung pinakamadaling type ng ikat na gawin. So, gumagamit po sila ng yarn tulad ng mga silk, ng cotton, ng wool, tsaka ng other clothes. So, si threads po ay piniplace sa tying frame ng nakabundles. So, inilalagay po yung mga sinulid sa mga tying frames, then nagbubugkos po sila ng maliliit. Then, yung mga bugkos po ay tinatali nila and tinutupi para makabuo ng design. So, after the dyeing or pagkatapos po ng pagkukulay, binubuksan po nila yung mga sinulid and ready to weave na po siya. Pwede na po siyang habiin. So, pwede pong itupi yung mga bundles. Then, pwedeng pa-vertically, pahaba, pwedeng horizontally or pahalang. And sometimes, ito pong mga bundles na to ay dinidip or sinasawsaw sa wax para sa extra effects or extra design. Next, we have weft ikat utilizes resist dyeing for weft yarns. The way the weft yarns move in the weaving process is why intentionally established patterns are harder to achieve. To ensure the clarity of these ikat patterns, the weft yarns need to be adjusted after each time the shuttle passes through the weave. It is possible for skilled craftsmen to create precise weft ikat. However, for example, Japanese weavers succeed in producing accurate white and indigo weft ikats that only have small design elements in the fabric. So, these patterns are used. So, magamit sila ng resist dyeing doon sa weft yarns, pero horizontal threads,
pahalang po kasi sinulid So these patterns are harder to achieve, mas mahirap po siyang gawin. Dahil nga po kasi gumagalaw si weft during weaving, gumagalaw po si weft habang siya ay hinahabi. So para ma-keep yung patterns na clear, maayos, malinaw, the weft yarn is adjusted every time the shuttle pass. So, lagi po nilang inaayos si weft yarn kada pasada ng shuttle, para maging malinis, mas clear yung gawa. And usually, skilled weavers lang po talaga yung nakakagawa ng mga precise design ni weft ikat. Yung mga bihasang mga hobby lang po talaga yung nakakagawa pa rin ng eksaktong design ni weft ikat. So, isang example na po dito, yung Japanese weavers, sila talaga yung nakakapag-create ng knit, white, and indigo patterns with small details. Double ikat is the most intricate method where both the ruff and the weft threads are tie-dyed with the pattern before weaving. It requires extreme precision to align both sets of the pre-dyed threads so that patterns appears clearly on the final fabric. Double ikat is rare and highly valued. So, si double ikat is the most intricate type of ikat weaving. Siya po yung pinakamasalimuot na gawin. Siya yung pinakamasalimuot or pinakamahirap na gawin sa ikat weaving. So, parehas po na si ruff tsaka si weft threads ay tinatay or kinukulayan with design. So, kailangan po sa double ikat ng high precision para mag-match sa patterns habang siya ay hinahabi. Kailangan po may eksaktong pag-aayos, may eksaktong design. Then, si double ikat ay very rare, napakabihira dahil nga po kasi sobrang hirap gawin. And double ikat is considered highly valued. Talagang tinuturing po siyang napakahalaga, mahal. Okay, that's all for today. Thank you.